Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating channel, Panaginip, isang lihim na mensahe. Ngayon, bago natin simulan ang ating artikulo para sa araw na ito, gusto kong sabihin muna, ang mga panaginip ay hindi lang basta mga panaginip. Marami sa atin ang nagtatanong, bakit ako nananaginip ng ganito? May ibig sabihin ba ito? O minsan ay iniisip natin baka naman sobrang pagod lang ako o masyadong iniisip ang mga problema ko. Pero alam niyo po ba na sa loob ng libu-libong taon, ang mga panaginip ay itinuturing na isang langitnungan, isang sulat na mula sa ating kaluluwa. Sa seryeng ito, susuriin natin ang iba't ibang simbolo na lumalabas sa ating mga panaginip mula sa mga hayop tulad ng mga ahas, aso, pusa, hanggang sa mga lugar, bagay, at sitwasyon na tila ordinaryo pero mayroong di kaaraniwang kahulugan. Hindi tayo basta magbibigay ng mga paano ito ipakahulugan, kundi ibabahagi natin ang holistic na kaalaman at karunungan na nagmumula sa mga sinaunang tradisyon, mga pilosopiya, at ang kaalaman na ipinasa mula sa mga henerasyon hanggang ngayon. Kaya kung handa ka ng buksan ang iyong isip, puso, at espiritu para sa mga lihim na mensahe na maaaring naghihintay lang sa iyo, then you're in the right place. Pumindot lang ng like button, huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell ang notification para hindi ka mawawalan ng bago nating pag-uusapan. At ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mga lihim na mensahe ng ating mga panaginip. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip ng isang berdeng ahas ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang tanda ng peligro o mga simpleng kaugnay ng kalikasan lamang, ngunit sa katotohanan. Nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nanaginip na nagsasabi tungkol sa proseso ng paglago ng buhay, pagpapagaling ng katawan at isip, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng kalikasan na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang berdeng kulay sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa mga dahon ng puno o mga tanawing may buhay. Sa halip, ito ay sumasagisag sa angking sigla ng buhay na umaagos sa lahat ng nilalang, ang pagkakataong muling mabuhay at magbago, ang lakas ng pagpapagaling na nagmumula sa kalikasan, at ang koneksyon sa mga elemento na nagpapanatili ng balanse sa ating mundo. Ang ahas mismo ay isang sinaunang arketipo na nauunawaan bilang simbolo ng pagbabago at pag-renew. Dahil sa kakayahang nitong magpalit ng balat, ito ay kumakatawan sa pag-alis ng mga lumang bahagi ng ating buhay na hindi na nagdudulot ng kagalingan, at ng pagyakap sa isang bagong yugto ng pag-iral na puno ng sigla at pag-asa. Kapag pinagsama ang dalawang simbolo na ito, ang berdeng kulay at ang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa anumang karaniwang pag-unawa sa mga panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa ating koneksyon sa kalikasan, sa mga yaman na ibinibigay nito sa atin, at sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng paglago at pagpapagaling na likas sa lahat ng buhay. Ang berdeng ahas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating life force self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na konektado sa mga natural na puwersa ng paglago at pagpapagaling sa ating pisikal na katawan bilang isang buhay na sistema, at sa ating kakayahang umangkop sa mga pagbabago ng buhay. Karaniwang iniisip ng marami na ang kalusugan at kagalingan ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng mga gamot o modernong pamamaraan ng pagpapagaling. Ngunit ang lihim na mensahe ng berdeng ahas ay nagsasabi na ang tunay na lakas ng buhay at pagpapagaling ay nasa loob natin, sa ating kakayahan na makiramdam ng mga pangangailangan ng ating katawan. Sa ating kakayahang makipag-ugnayan sa kalikasan para sa lakas ng loob, at sa ating kakayahang hayaan ang sarili nating magbago at lumago tulad ng mga halaman na umaangkop sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, ang mga damdaming pagkapagod o kawalan ng sigla na nararamdaman natin ay maaaring isang senyales na kailangan nating magbago ng ating mga gawi sa pagkain o pamumuhay, o ang mga sandali ng kagalakan at sigla na nararanasan natin kapag nasa labas o kasama ang mga halaman at hayop ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating tunay na koneksyon sa mga puwersa ng buhay. Ang berdeng ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi tayo hiwalay sa kalikasan kundi bahagi tayo nito, at na ang lakas ng buhay na umaagos sa lahat ng nilalang ay umaagos din sa atin. Kailangan lamang nating matutunan kung paano ito pakikinabangan at pahalagahan.
Bukod pa rito, ang berdeng ahas ay maaaring kumatawan sa isang malalim na proseso ng pisikal at emosyonal na pagpapagaling na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga pangangailangan bilang mga buhay na nilalang, isang paglaki ng bagong dahon. Tulad ng mga puno at halamang nagbubunga ng bagong mga bahagi pagkatapos ng taglamig o pagkakalantad sa matitinding kondisyon. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagbabago ng kanilang mga gawi o pagharap sa mga pinagbabatayan ng kanilang mga karamdaman dahil inaakala nila na ito ay magdudulot ng dagdag na sakit o paghihirap. Ngunit ang lihim na mensahe ng berdeng ahas ay nagsasabi na ang pagpapagaling ay isang natural na proseso na kailangan lamang ng tamang kondisyon at pagkakataon na mabuhay. Sa panahon ng pagpapagaling na ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan upang palakasin ang ating katawan, tulad ng pamamagitan ng pagkain ng mga sariwang pagkain na mula sa kalikasan, pagkakaroon ng sapat na pahinga at ehersisyo, at pag-aalaga sa ating mga emosyon upang mapanatili ang balanse ng ating isip. Maaari itong magdala ng mga pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawi at pamumuhay sa simula, ngunit sa huli, nagbibigay ito ng kagalakan at sigla dahil natututunan nating mamuhay ng mas malusog at makabuluhang buhay. Ang berdeng ahas ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang mahirap o hindi alam ang landas sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang paraan ng pagpapagaling at na makakamit natin ang kagalingan na nararapat sa atin bilang mga buhay na nilalang. Isa pang lihim na mensahe ng berdeng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot at sa mga tradisyon ng mga katutubong manggagamot na umaasa sa mga yaman ng kalikasan para sa pagpapagaling. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang berdeng kulay ay iginagalang bilang simbolo ng mga halamang may kapangyarihang pagalingin ang iba't ibang karamdaman, mga kaalaman tungkol sa mga tamang oras at paraan ng pagkuha ng mga halamang ito, at mga ritual na nagdudulot ng pagkakaisa sa mga puwersa ng kalikasan. Kapag ang berdeng ahas ay lumitaw sa ating panaginip, maaari itong nangangahulugan na tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga modernong paaralan o ospital, kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa pag-aalaga ng mga halaman, mga kwento ng ating mga ninuno tungkol sa mga halamang gamot, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa kalikasan sa mas malalim na paraan. Maaari itong magpahiwatig na may mga paraan tayo upang mapabuti ang ating kalusugan sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na paraan, tulad ng pag-inom ng mga tsaa mula sa mga halamang gamot, paggamit ng mga langis ng halaman para sa masahe, o paglalakad sa mga lugar na puno ng mga halaman at puno upang makahinga ng sariwang hangin, mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga artipisyal na produkto at pamamaraan na inaalok ng modernong mundo. Halimbawa, maaaring kailangan nating magtanim ng sarili nating hardin ng mga halamang gamot, matuto ng mga paraan ng paggawa ng mga lunas mula sa mga halaman, o makipag-ugnayan sa mga taong may kaalaman sa katutubong pagpapagaling upang matuto mula sa kanilang karunungan. Ang berdeng ahas ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kaalamang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating pisikal na katawan at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling kagalingan at lakas. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang berdeng ahas ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa ibang mga tao at sa mga sitwasyon sa ating buhay na tila nangangailangan ng paglago at pagpapabuti. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa mga hidwaan o kawalan ng pag-unawa dahil sa mga pagkakaiba sa mga paniniwala o sa mga paraan ng pamumuhay. Ang berdeng ahas ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging bukas sa mga pagbabagong maaaring mangyari sa ating mga relasyon dahil tulad ng mga halaman na lumalaki at nagbabago, ang mga relasyon ay kailangan din ng tamang pag-aalaga at pagkakataong umunlad. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayo na kailangang baguhin sa ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba, tulad ng pagiging mas mapagpasensya, mas maunawain, at mas handang tumanggap ng mga pagkakamali ng iba. Sa halip na hawakan ng mahigpit ang mga lumang paraan ng pakikipag-ugnayan, ang berdeng ahas ay nagsasabi na kailangan nating hayaan ang ating mga relasyon na lumago at umangkop sa mga pagbabago ng buhay upang maging mas malakas at makabuluhan. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating magbigay ng sapat na oras at pansin sa ating mga relasyon, tulad ng pag-aalaga sa isang halaman na nangangailangan ng tubig, liwanag, at lupa upang mabuhay. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maaari nating tiyakin na ang ating mga ugnayan sa iba ay mananatiling buhay at puno ng sigla.
Ang berdeng ahas ay maaari ring kumatawan sa isang bagong yugto ng ating buhay na puno ng pagkakataong magsimula ng mga bagong proyekto o gawain na may kinalaman sa kalikasan o sa pagpapabuti ng kapaligiran. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga pagkakataong tila hindi inaasahan, tulad ng pagkakataong makilahok sa mga programa ng pagtatanim ng mga puno, pag-aalaga ng mga endangered na hayop, o pagtatayo ng mga komunidad na nakabatay sa mga prinsipyo ng pagkakaisa sa kalikasan. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawain ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga trabahong nakakapagbigay ng mataas na sahod o katanyagan. Ngunit ang lihim na mensahe ng berdeng ahas ay nagsasabi na ang mga gawain ito ay may malalim na kahalagahan para sa ating kagalingan at para sa ikabubuti ng buong mundo. Ang berdeng kulay ng ahas ay sumasagisag sa angking sigla at pag-asa na dala ng mga bagong simula, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga gawain ito ng may sigasig at determinasyon. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating mas mahusay na kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-alaga ng kalikasan, matuklasan ang ating mga kakayahan sa paglikha at pamamahala ng mga proyekto na nakakatulong sa kapaligiran, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na hindi natin magagawa. Ang berdeng ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan na nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin, at na mayroon tayong lahat ng kakayahan na kailangan para gawin ito. Isa pang mahalagang aspeto ng berdeng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas maayon sa kalikasan, at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng iba. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inobasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas mabuti para sa lahat. Ang berdeng kulay ng ahas ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng pagkakaisa sa kalikasan, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa ating planeta at sa mga susunod na henerasyon. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o mga ideyang makakapagbago ng paraan ng pamumuhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakagawa ng malaking pagbabago. Ngunit ang berdeng ahas ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na bahagi ng kalikasan. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang isang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buong mundo. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain, makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng positibong epekto sa kapaligiran, at lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng buhay na umaasa sa ating planeta. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng berdeng ahas sa panaginip ay ang pag-alala na ang tunay na kagalingan at kagalakan ay nasa ating koneksyon sa kalikasan at sa mga puwersa ng buhay na umaagos sa lahat ng nilalang, na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang berdeng ahas ay nagsasabi na ang tunay na kasiyahan at kapanatagan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang bahagi ng kalikasan, sa pagtanggap ng ating mga responsibilidad na pangalagaan ang ating katawan at ang ating kapaligiran, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa pagpapagaling, paglago, at pag-aalaga sa lahat ng buhay. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaari itong mangailangan ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang berdeng ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong magkaroon ng koneksyon sa kalikasan ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang sigla ng buhay na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng lakas sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng berdeng ahas, natututunan nating maging mas malusog, mas buo, at mas malapit sa ating tunay na pagkatao bilang bahagi ng kalikasan, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating lakas at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. At yun na po. Sana ay meron kang natutunang bago ngayong araw,
at sana'y mas maging maingat ka na sa mga mensaheng dala ng iyong mga panaginip. Tandaan, ang bawat panaginip ay isang pagkakataong makausap ang sarili mong kaluluwa. Kaya huwag itong baliwalain. Marahil ay meron kang sariling panaginip na gusto mong malaman ang kahulugan, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. At kung nagustuhan mo ito, pindutin ang like button, subscribe para sa iba pang video, at i-share sa mga kaibigan mo na maaaring nangangailangan ng ganitong pag-unawa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ingat lagi at patuloy nating yakapin ang mga lihim na mensahe ng ating mga panaginip.